Good morning. Nandito po ako muli si Brother Noel Castillo para sa ating IPN Take 15 Daily Devotion. Sige po, bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Lord, good morning Lord. We praise you Lord, we give you thanks. Hallelujah Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Kayo pong aming Panginoon, aming tagapagligtas, pinakadakila sa lahat mga pangyarihan. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Our Savior, Creator, our Redeemer, Provider, the way, the truth, and the life. Lord, patawarin niyo po kami Lord sa aming mga pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, sadya man po hindi sinasadya. Lord, patubayan niyo rin po kami Lord sa umagang ito, sa pag-aaral po ng inyong salita. Gabayan niyo po kami Lord, kung ano po Lord ang inyong mensahe o katuroan sa umagang ito, naway tumimunto sa aming puso Lord at maisabuhay po namin. Lord, gamitin niyo lamang po ako Lord bilang daluyan po ng inyong salita upang maiparating ko po Lord ang inyong mensahe sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig Lord. Ito pong aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yun nga po, ang topic po natin sa umagang ito ay ang Book of Acts chapter 16, sa Tagalog po, mga gawa, kabanata 16. So, basahin po natin to sa ang salita ng Diyos version po sa Tagalog. Ang pangalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Nagpatuloy sina Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. May tagasunod ni Jesus doon sa Listra na ang pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay Hudyo at mananampalataya rin, pero ang kanyang ama ay Griego. Ayon sa mga kapatid doon sa Listra at sa Iconium, si Timoteo ay mabuting tao. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo kaya tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo laban kay Timoteo. Dahil ang lahat ng Hudyo na nakatira sa lugar na iyon ay nakakaalam na Griego ang ama nito. Pagkatapos, pinuntahan nila ang mga bayan at pinaalam nila sa mga mananampalataya ang mga patakarang na pagkasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Sinabihan nila ang mananampalataya na sundin ang mga patakarang ito, kaya lalong tumibay ang pananampalataya ng mga iglesia at araw-araw ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga mananampalataya. Ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaking taga-Macedonia. Pumunta sina Pablo mula sa lugar na sakop ng Phrygia at Galacia. Dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, gusto sana nilang pumunta sa Bithynia pero hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya dumaan na lang sila sa Mysia at pumunta sa Troas. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami. Pagkatapos makita ni Pablo ang pangitain iyon, gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman naming pinapapunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. Naniwala si Lydia kay Jesus. Bumiyahe kami mula Troas papuntang Samotrase at kinabukasan ay dumating kami sa Neapolis. Mula Neapolis, pumunta kami sa Filipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Maraming nakatira roon na taga Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakaipo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Tiatira. Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isang tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay at nakumbinsi naman niya kaming tumuloy sa bahay nila. Sina Pablo at Silas sa bilangguan. Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula.
Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kami sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad naman lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan ng ating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga tinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig. Kina Pablo, pinahubaran sila ng mga opisyal at pinahagupit. At nang mahagupit na sila ng gusto, ikinulong sila at inutusan ng gwardya. Nabantayan sila mabuti, kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakinig naman sa kanila ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena sa lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya tumakas na ang mga bilanggo kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag ka magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan nila Pablo at Silas. Pagkatapos dinala niya sina Pablo at sa labas at tinanong ano ang dapat kong gawin para maligtas. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardiya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya nang sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Kinaumagahan, nag-utos ang mga opisyal sa mga pulis na palayain na sina Pablo. At ito'y binalita ng gwardiya kay Pablo. Sinabi niya, nagpautos sa mga opisyal na palayain na kayo, kaya maaari na kayo lumabas at umalis ng mapayapa. Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan, nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil ipinahagup nila kami sa publiko at ipinabilanggo ng walang paglilitis kahit na mga Romano kami. At ngayon gusto nilang palayain kami ng palihim dahil gusto nila kami palayain ng palihim. Hindi maaari, sila mismo mga opisyal lang dapat pumunta rito at magpalaya sa amin. Kaya bumalik ang mga pulis sa mga opisyal at pinaalam sa kanila sinabi ni Pablo. Nang malaman nilang mga Romano pala sina Pablo, natakot sila. Kaya pumunta ang mga opisyal sa bilangguan at humingi ng paumanhin kila Pablo. Pagkatapos pinalabas sila at pinakiusapang umalis na sa lungsod na iyon. Nang makalabas na sina Pablo at sila sa bilangguan, pumunta sila roon sa mga kapatid at pinalakas nila ang pananampalataya ng mga ito. Pagkatapos, umalis na sila. Ang salita ng Diyos. So, dito po, sa kabanata na to, sa ikalabing-anim, meron po itong 4 na istorya. So, dito po sa verse 1 hanggang 5, ito po yung tungkol sa pangalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. So, dito nga po yung nabanggit po rito yung tungkol kay Timoteo na ang kanyang magulang ay magkaiba po ng pananampalataya. Ang isa ay Hudyo at ang isa ay Grego naman. So, dahil sa kagustuhan po ni Pablo na isama nga po si Timoteo, tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo laban kay Timoteo. So, ano nga po ba yung ibig sabihin ng pagtutuli? Yung circumcision or pagtutuli is an
outward physical sign of the eternal covenant between God and the Jewish people. So, what does circumcise mean spiritually? Clearly, he is not speaking literally, but with the metaphor of having sin cut away, like the rite of circumcision illustrates. All Christians, both male and female, have been spiritually circumcised in the removal of their sinful nature by being born again through faith in Christ. So, yun po, nilinaw po doon na yun nga, na yung pagtuli po is yung parang, is yung pagtatanggal po ng, kung sa literal po na pagtutuli sa isang lalaki, tinatanggal po yung balat o yung, balat nga po doon sa ari ng lalaki. Na dito naman sa spiritually, ito po yung pagtatanggal po ng kasalanan ng tao para yun nga, na maging born again tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Sabi po dito sa verse 4, pagkatapos pinuntahan nila ang mga bayan at pinaalam nila sa mga mananampalataya ang mga patakarang na pagkasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Sinabihan nila ang mga mananampalataya na sundin ang mga patakarang ito. So, ano nga po ba itong mga patakaran na ito? Bale, dito po, nabanggit po ito doon sa Kabanata 15, 28 to 29, na sabi rito, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay nito. Hanggang dito na lang. So, yun po yung mga patakaran na sinasabi po rito na napagkasunduan po ng mga elders at ang mga apostol po na sa Jerusalem po. So, yun po. So, yung pangalawa naman pong storya is yung ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaking taga Macedonia. So, dito po, ang sinasabi naman po rito is, yun nga, sa pangitan ito, ang tinuturo po sa atin dito is, maging ano po tayo, be discernful. Makinig tayo sa banal na espiritu. So, papaano po yun? Siyempre po, sa ating pagbabasa at pag-aaral po ng salita ng Panginoon, pagbabasa natin sa Biblia, yun, at magkaroon din po tayo ng silent time para makinig natin kung paano kumilos ang banal na espiritu sa atin at paano rin siya mangusap sa atin po. So, dito naman po sa pangatlong istorya, yung verse 11 to 15, yung naniwala si Lydia kay Jesus. So, dito, ang inaano naman po rito is sa pakikipag-usap po ni Pablo sa mga kababaihan dito sa na nagtitipon dito sa yung mga babae nagtitipon po doon, nung makiupo sila Pablo at nakipag-usap sa kanila, napatanggap po ni Pablo si Lydia sa ating Panginoon Diyos na si Jesucristo. So, yun po, Lydia accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. So, ganun din po, Lord. Ganun din po palang inaano sa atin dito is yun nga sa pakipag-usap din natin sa mga unbelievers minsan. So, meron po tayo ng pagkakataon para mahikayat sila at maipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo kung hindi pa sila nakakakilala o hindi pa sila tumatanggap. Yun po yung mga pagkakataon natin para maipakilala ating Panginoon Diyos sa kanila. Tapos, sa last part po, yung verse 16 hanggang sa verse 40 po, ito po yung tungkol dun sa kina Pablo at Silas na sa bilangguan. So, dito po sa verse 19 to 24, ito po yung
sinusundan sila ng babaeng alipin na may daladalang o meron siyang na sinasaniban siya ng masamang espiritu sa kanyang katawan, na yun nga dahil na nakulitan na sa kanya si Pedro, tinanggal niya yung masamang espiritu. Kung kaya naman na yung amo po ng babae na yun is nawala na ng pagkakakitaan dahil ginagamit po niya yung babaeng yun para manghula, at dahil sa kapangyarihan niya manghula, doon kumikita yung amo niya. Since tinanggal na po ito ni Pablo sa kanya, nawala na ng pagkakakitaan yung kanyang amo. So ang ginawa ho niya is inireklamo po niya sila Pablo at Silas, kung kaya sila naman hinuli at kinulong at pinahagupit nga po. So dito darating din po sa ating ang pagkakataon na bilang Kristiyano, marami po sa atin na nakatingin, marami sa atin na nagmamatsyag kung ano po, paano tayo mamuhay, kung paano tayo kumilos, kung paano natin dapat ipakita sa kanila na nasa sa atin ang Panginoong Jesucristo, kung paano tayo magsalita, mamuhay, yung pag-uugali natin, dapat pakita sa atin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung sakaling meron talaga mga tao na hindi sila mapalagay sa atin, or alam naman po natin na talagang mainit ang paningin sa atin ng mga taong mga makamundo. So nandoon na kukutyain tayo at hahanapan nila tayo ng mga bagay na pagkakamali, or para tayo po ay tawag dito, tayo po ay yun nga, ma-persecute nila, or tayo parusahan, or kagaya ng ginawa po nila dito kila Pablo at Silas na pinakulong nila. So yun po, ang inaano po natin sa atin dito is kailangan po manindigan din tayo sa ating pananampalataya. Ano't ano man po ang ating kaharapin, na kahirapan o maging kasakitan man yan, kailangan ano po tayo, manindigan po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos yun din, bukod po doon sa ating tinuturo nga po sa atin na mag-aral ng salita ng Panginoon, dapat maging aware din po tayo sa ating mga kapaligiran, sa ating mga patakaran or mga batas po sa ating kapaligiran, sa ating bayan, o sa ano man na dapat alam din po natin yung ating rights bilang tao, upang hindi po tayo malinlang ng ating mga kaaway. Parang kumbaga bilang Kristiyano, dapat alam natin ang salita ng Diyos para hindi tayo kayang paikutin ng kaaway o baliktarin niya ang salita ng ating Panginoon Diyos. So kaya natin ibalik sa kanila kung ano't ano man ang mga nakasulat sa Biblia, kaya natin ito ipaliwanag sa kanila, o kaya natin na harangin yung kanilang mga binabato sa atin. Pangalawa, yung sa kaalaman naman natin sa ating batas, yung para maipaglaban din natin ating karapatan bilang mamamayan ng ating bansa. So parang halimbawa lang po na nagda-drive tayo, tapos hinuli tayo ng enforcer. Tatanungin natin kung anong violation natin. Kung masasabi po niya na meron talaga tayong violation na ginawa, yun, okay lang na tanggapin natin na nagkamali tayo. Pero kung alam naman natin sa sarili natin na wala tayong violation, pwede nating talagang ipaglaban na yung karapatan natin na bilang mamamayan, sumusunod tayo sa batas trapiko at wala tayong nilalabag na batas o kautusan dito. So pwede tayong makipag-usap sa kanila ng maayos, at maipakita natin na hindi nila tayo pwedeng lokohin sa ganung mga pagkakataon. So yun nga po, ang tinuturo lang dito is yun nga, alamin natin ang batas, at
ang ating mga karapatan bilang mamamayan din ng ating simbahan at ang ating bansa or ng gobyerno na nagpapalakad po sa ating bansa. So, yun lamang po. Sana po tayo po ay may natutunan po sa umagang ito sa ating binasa at pinag-aralan dito po sa Book of Acts chapter 16. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po and God bless po. Goodbye po.